Ayan, magandang araw. So, dito tayo ngayon sa Chongpan O Station. Dahil pupunta tayo na Chongpan O Market. Doon tayo mag-market. So, from Lohas Park Station, isang station na siya papunta dito. And then, let's see kung ilang minutes ang distance ng kanilang market from MTR Station. So, ayan. Sabayan na lang ninyo ako guys sa paglakad. Kasi mas mura kasi yung bilihin talaga doon sa wet market. Compare mo nga naman sa loob ng mall. Wala kasing mas malapit na wet market sa amin, kundi mall lang talaga. Pinapaikutan kami ng mall. So lahat ng bilihin doon medyo 3 times ang taas ng presyo, no? Kasi doon sa Chongpan O Market, makakabili tayo ng yung isang tumpok na gulay is only $10 pag ilang lutuan na yan. Doon kasi sa may fresh or doon sa mall, yung sa pinakamalapit sa amin, yung isang pack nila is sumaabot ng $22. Yung pinaka-less nila na pack is nasa $18. Tapos lang yan, isang lutuan lang yan ang kanilang $18, no? Kaya kapag maramihan na lang talaga ang binibili ko, mostly every week, dito na ako bumibili sa Chongpan O Market kasi talagang mas mura ang mga bilihin compare talaga sa loob ng mall. So kaya yan guys, sabayan niyo ako sa paglalakad and let's see kung ilang minutos ang lalakarin natin papunta ng public market nila, no? So ayan. Stoplight pa. Nakataas sa mga buildings dito. Ito actually mall din to. Yan. Tapos yung MTR sa loob. Yung MTR station. Ayan, the red light pa tayo kaya hindi pa pwedeng cross the street. Hindi sila natatakot mag-fine ng 5,000. Siguro marami naman sila pambayad, no? Tayo kasi we are obeying the rules and regulations dito sa Hong Kong, kaya avoid tayo sa mga penalties kasi hindi biro talaga ang mga penalties dito. So ayan, green light na siya, tawid na tayo. Alam niyo ba guys, yung mga tao na nakakasalubong ko or nakakasabayan ko, literally busy talaga sa hawak na cellphone, no? Cellphone is life na talaga sa mga tao. Kung kung Friday, mostly kasi yung market ko is Friday talaga. Kasi nga yung alaga ko is may taekwondo. So lang, magkaharapan na yung Volleydrome at saka market. Kaso nga lang today, yung amo ko magpapaluto doon sa kabilang bahay. So, may mga ingredients tayo na wala doon sa mall. Kaya, I decided to go in the wet market na lang kasi dito kompleto talaga siya at mas makakatipid pa ako kasi nga mas mura. So, mamayang gabi, makakauwi na ako sa bahay namin is mga alas 10 na. Kasi doon kami magdi-dinner sa kabilang bahay. After ng market ko, maglilinis pa ako doon ng bahay niya. And then by 3 o'clock sisipat naman ako ng school. Susunduin ko yung alaga ko. Tapos balik na naman kami sa bahay ni babae. Doon na ako magluto at magdi-dinner kami. O doon na yung gagawa ng homework yung bata.
Kapag ganyan talaga ang aming senaryo, uuwi na talaga kami sa bahay namin, alas 10 na. Di ba sobrang late. Tapos, maligo pa yan. Eh ako, pagdating ko sa bahay, may dalawang aso kasi ako, so kailangan ko pa siyang pakainin. And then, palitan yung pads. Tapos, itapon yung basura. So, matatapos na ako niya mga 11 na talaga kapag ganyan na nandun kami lagi sa kabila ng galing. Pero okay lang, carry lang. Hindi naman siya araw-araw kasi. Once a week lang or twice a month lang naman. So, ito na naman tayo. Red light na naman. So, itay na naman natin na mag-green. So, 6 minutes and 19 seconds. Simula doon sa MTR station. Ayan, ikot-ikot muna kayo saglit habang red light pa. Taas na mga building. Ayan, doon ako galing sa dulo. Ano kasi kapag wala talagang mga traffic na ganito, kapag dire-diretso lang ang ano mo, ang lakad, makukuha mo lang naman siya ng 10 minutes na ano na lakaran from MTR station hanggang sa wet market. Kaso nga lang, ito yung nagpapadili yung stoplight. Ayan ang mga motor, naglumbaan na rin sila. Hindi ka talaga kasi makakaano dito. Mahiya ka talagang mag-cross kasi ang laki ng pinapatan na penalty. Pero yung iba talagang ano parang wala lang. Parang okay lang. Ayun sa kabila, green light na sa kabila. Dito naman, ayan, mag-green light na rin siya. So, ayan. Let's go. Cross the street na tayo. At saka kung makikita ninyo, ayun kasi ano pa to office hours pa ito kapag sa hapon talaga, kahit yung mga abo na ang namamalengke. Yan, kung nakikita ninyo, kita nyo may mga trolley. Ayan, galing palengke yan. Mga pinamalengke ang laman yan. Dito kasi maganda dito kasi kahit anong bigat ng dala mo basta may trolley ka, hindi ka talaga mahihirapan. Ang mahirap lang yung pasan-pasan mo sa shoulder mo. Ayan si nanay. Kunti pa ang mga tao kasi nga ano pa, oras pa to ng trabaho nila. Kapag hapon talaga nako, everyday yan. Tapos ang kagandahan kasi kapag hapon mura talaga yung bilihin, yung parang pinapaubos. Patumpok-tumpok na yan, yung isang gulay mo na 10 dolyar is parang isang linggo mo ng kainan. Lalo na kapag maraming gulay. Ito na yung start ng palengke, guys. So ayan. Diba? Kaya siya ng 10 minutes actually. So thank you guys for watching ha. Hanggang dito na lang muna ako. Papasok ako doon sa kabilang dulo. Tapos doon ako sa loob mamili. Bye! Diba? Ang ganda.